Talinghugan nato ang pulong sa Ginoo about prayer o naay relation sa atong theme nga the Savior has come. Prayer for Christmas. Daghan gyud kaayo nindot tiampo labi na panahon sa Christmas. Sa Luke 2, 9-20, ingon diha, and the angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, do not be afraid, I bring you good news of great joy that will be for all the people. Today in the town of David a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger. Suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace to men on whom His favor rests. When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about. So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. Dalaygon ang Ginoo sa iyang balaang pulong. Unsay angay nato iampo karon Christmas? Kini ang una nga nadiha sa text, joy. We have to pray for joy. Kanang kalipay nga tinud-anay. Matag Christmas, excited gyud ang tanan. Di gid na ililong nga mga tao basta Christmas na, sikad-sikad na. Layo pagani, daghan ng gyoy mga gusto gyud madali, no? Kay Christmas is the most exciting month sa tibok tuig tungod kay naa gyud ang kalipay. Pero daghan sa mga tao nga ang ilahang kalipay wala gyud sa tinuod nga spirit sa Christmas, no? Sa spirit of joy. Ang joy nga naa sa ilaha is kining joy nga surface lang. Mo nang inig humag Pasko, balik na pud sa normal. Manahay humanang Pasko, January na gani. Sa una opisina pa ko, balik tag trabaho ani no sa opisina. So ang joy dito ra gid ay sa Christmas. The joy lies in the festivities, not on the spirit of Christmas. Muna tan-aw nato gyud, siguraduhon nato nga ang real joy gyud ang atong ma-experiencehan, and we pray for real joy. Tungod kay dako kay epekto sa tao pag mag-experience gyud og tinud nga joy di as Christmas. Kung tanawon nimo ang unang nag-express na og joy kini mga anghel, they are praising, no? Ang mga anghel pag-announce nila, they are rejoicing. Di man nato ang mga anghel, heavenly beings. They are with God. Kaila gid sila unsay Ginoo, kaila sila Ginoo. Kitnaman sa ilahang kiliran ng Ginoo. Kanang ang joy nga ilahang nasinati is kanang na-amaze sila sa gibuhat sa Ginoo. Kahibalo gud sila Ginoo. Kita wa man ta kahibaw Ginoo. Sila kahibaw usa ang Ginoo. How come siya nahimong flesh? Na-witness nila karon nga pag-anak sa Messiah, pag-anak ni Jesus Christ, na-amaze sila nga kuya gid kay Ginoo. Daliman ka sa iyahang glory, karon nahimong usa ka bata. The infinite became limited. Majestic kaayo kanang feeling of awe. Mo na joy nga nindot kaayo nga to iyampo karong Christmas nga mapander na to ba ang amazement nga grabe gyud ang Ginoo. Ang uban grabe kay ron, grabe ang kuan ron, no? Mga bonus, mga Christmas party, exchanging gift unsa kay madawat nakaw karon, no? Mao na ang excitement, na diha ang thrilling. Joy nga nasinati sa mga shepherds. Pagkita gid nila sa kang Hesus diha sa pasungan, they experience so much joy nga murag naibtan sila tunok tanan. Munang once you experience Jesus, grabe gid na kalipay. Pero kuan mo na experience si Jesus, no? Kay dili makita nimo ang mga shepherd na dungog nila sa angel, ilang nakita gid sa ilang mga mata, piting ninduta nga experience ya. Seeing Jesus. Munang diha gikan ang joy dapat, no? Sa pandering, sa amazement sa gibuhat sa Ginoo, labi na kanato amazed na permanente sa gibuhat niya kanato diha sa cross, sa iyang pag-ani sa kalibutan. Then we ponder sa atong pa-experience kaniya. Sinati gyud nimo ang tinuod na kalipay. Pag imo siyang ma-experiencehan, you will experience
Dili know about God, but you will know God seeing Jesus Christ. Munang nindot nga iyampo nato. Kay kung makakita ang Ginoo, maka-experience gid ka og tinuod niya kalipay. Nga dili kalipay nining kalibutan na. Nga ang kalipay gyud nato, daghag kwarta, daghag mga kalampusan, achievements, rewards. Pero ang tinuod na kalipay, when you see Jesus, dili ma-explain nga kalipay. Munang many caught by the spirit of the festivities, not the spirit of joy diha sa Christmas. Munang yampo ginato. Kung naa ng joy nga tinud-anay no sa Christmas, atong masinati na ma-renew, ma-refresh. Inighuman sa Christmas, mas muinit pa ang atong pagkinabuhi, pagpangalagad sa Ginoo. Dili mahupas ang joy tud kay mas magkadako noon siya sa atong experience sa pang-remember nato, no pag-ponder nato sa gibuhat sa Ginoo ni atong sa iyang pag-anhi. Unang joy unan to yampo. Ikaduha nga yampo nato kini peace no diha sa verse 13 of 14. Suddenly a great company of the heavenly host appeared with angel praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace to men on whom his favor rests." We have to pray for peace. Ug kini nga peace dili pod susama sa peace sa kalibutan no nga ang peace sa kalibutan naragid pud sa kalibutan no di pud siya maglast nya peace nga dali ra pud mawala no malinawon ta karon kung way samok pero ang peace nga nasa Ginoo bisag taliwala sa kasamok taliwala sa mga problema you will experience calmness strength gihapon tungod kay ikaw tinuod yun nga malinawon wala gyud makahasol kanimo kini mga shepherds kanang mga thinkers ni sila kay makita nimo sila maginusara ra man og bantay karniro tanaw si David no himog psalm, himog songs kay deep thinkers na sila kay wa makay mahimo bantay karnero ang uban mag tugtog naga pamalandong gina nining taknaan nagpamalandong gid ang mga shepherds nga labi na sitwasyon nato gayon na kay panahon sa tax naga collect og tax ang mga tao naga rehistro grabe ang tao sa Jerusalem sa Bethlehem magkapandar gini ang mga shepherd wa na gid no wa nagipag-asa kita nga mga Hudiyo kita nga mga Israelites wa na gid ta kay nag-rise na gid ang Rome sila na gid naghawak sila nagihari sila nay matuman unya ang gisaad kanato nga Misaya wa man gyud wa nagipag-asa no niya na murang anang taknaan na gid sila sense nga wala nagi hope wa na gid sila kalinaw wala sila ang hope nila nga mahimong malinawon. Murag nawad-an na sila ni ana. Pag abot sa anghel, i-announce sa ilaha nga nataw na ang manluluwas perting lipaya gid nila og nakakon sila kalinaw. Malinawon kay sila. Ang mga shepherds naglong gyud no sa Misaya. Para sa ilaha late na pero sa Ginoo that is the right time. Magmalinawon kita kay ang Ginoo bisan pag wala pa niabot atong mga answered prayers atong mga desire longings assured man ta nga moabot gid siya sa right time mutubag gid siya sa tama nga panahon katugod ka panahon niabot si Jesus nga nana ang Roman peace kanang pwede na maka-travel kay wa na mga tulisan kay naa na mga sundalo pwede na makasangyaw unya nana ang language ang Greek naana so right time gyud ang pag-abot ni Jesus ma-spread na ang gospel dali para sa uban late mapud na nga mahimo kitang malinawon gyud ang Ginoo di ginamupakya sa mga promesa kung nag-promise siya at peace lang gid ta nga mutuman gid siya sa iyang mga promesa mo nang sa kalibutan nga puno sa mga kabalaka kaguol uncertainties mga threats no linog at peace man ta diha nothing can separate us from the love of God og mahibaw kita nga unsa iyang gi-promise kanato moabot gina sa exact time mo nang atong i-pray karong Christmas peace kay daghay nang raton ron pag maglinog moingon diha nga you can stand a lot of cold when you've got the warmth of that promises in your heart na mga promises sa Ginoo sa atong heart at peace kita kanunay wa gyud makairog kanato no walay makaguba ug walay makahasol sa atong kinabuhi tungod kay naa gyud ang kalinaw unang sa mga shepherds pag sinati nila kang Jesus at peace guide sila kaybaw sila niabot na si Jesus kaybaw pud siya nga mobalik na pud siya kaybaw ang mga shepherds sana mao na sa atong kinabuhi ini mga panahon na kita gyud magpray sa tinuod na kalinaw
or na mga tawhan sa Ginoo dili matarog ug mabungahon kanunay sa ilang pagkinabuhi isip nga Kristohanon. Karon daghay mapiktuhan, no? Daghay mapiktuhan sa kahadlok, kabalaka, sa krisis, mawala usay ang peace. Manang we pray for peace. The spirit of peace. Gina, the spirit of joy. Karon the spirit of peace. Tinuod na kalinaw. Then, kining ikatulo nga iyampo nato is obedience. We pray for obedience. Diya sa first Christmas, sa verse 15 to 16, when the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, "Let us go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about." So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. Pagkadungog nila sa announcement sa mga angels nga natawo na ang Messiah, si Jesus Christ, yung ganyan sa, let us go. Kuan kayo ang mga shepherd na sila'y kinaiya nga muubi unsay isulti sila. Kay kana pag-ingon sa amo nga itugway ng mga shepherd mo, ubi raw gid sila, no? Unang isa sa makita nato nga unsa ang personality, spirit or heart sa mga shepherds nga sila ang napili sa Ginoo nga makakita kang Jesus, no? Sila magid ang first, dili man ang mga pari, dili man ang mga religious leaders, sila ang una gipili. Kung kina silang personality kining matinumanon, obedient kay sila. Diha makita nato nga pag-ingon sa anghel, responsive. Muning nindot kaayo nga dali ra kay sila nag-response unsay gi-announce sa ilaha. And obey dayon, no? Kita ang kasagaran ko sa Kristohanon nun, minaw raman sa pulong. Yung ramag, amen, amen. Pero mulapos ra pod, di gid mo obey. So, wagi panalangin kaayo nga masinati to experience peace and joy kay first dili gyud obedient. No hesitation, no doubt, wala sig argue, wala nagid sila'y pagduha-duha, they simply obey. Tuman nagid sila. That obedience lead them to a greater experience of the Lord Jesus Christ. Munang ni-obey sila, akakita gid sila sa Ginoo. Kita gid sila kang Jesus, no? Sa una, they heard it, ilang nadungog sa mga anghel, i-announce, maabot, karon they have seen it. Ilang nagyong nakita ang manluluwas. And lastly, not only the spirit of obedience nga atong iyampo, di lang spirit of obedience atong iyampo panahon sa Christmas, also you have to pray for the spirit of thankfulness. Diya sa verse 20, ingon diya, the shepherds returned glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. Nanguli sila pagkakita nila kang Jesus, no, lipay kay sila, then nanguli sila nga lahi na sila. They returned glorifying and praising God for all the things they had seen and heard. Makita nimo dinhi nga sila nanugilon gyud. Unsay nadungog nila, unsay nakita nila, gisugilon po nila. They returned home, no, glorifying and praising God sa ilahang nasaksihan ug unsay lang eksperyensyahan kang Jesus Christ. Munang they returned with adoration, kanang pagdaig, pagsimba sa Ginoo. Mo nang nindot kayo sa atong kinabuhi ang Christmas because time na nga ma-express na to ang pagdaig nga pagsimba nga masibo angay gyud sa iyaha paghinumdom tungod kay ang importante sa Christmas, tinuod ang Christmas wa magin na sa Bible, pero ang focus diya is nganong nianhi siya, nganong nataw si Jesus, unsay mensahe ana, unsay meaning ana ngadto sa kalibutan og nganhi kanato. Munang they returned home with adoration, perting lipaya gid nila nga ang ilang pagsimba, tinuod gyud nga pagsimba kay puno gyud sa kalipay. And they returned home with proclamation, no? Nagaproclaim sila sa gibuhat sa Ginoo, sa nakita nila og nadungog. Unang nindot kayo nga as a spirit of thankfulness, ang resulta gid ani adoration, no? Kana bang malipayon ka, mapasalamaton. Ang pinakadako nga epekto sa mapasalamaton kanang dako yung pagtuo. Dako yung pagtuo kay ang mga butang mahitabo sa imong kinabuhi, positive man ka kanunay, pasalamat ka. Ang tao negative gidayon mo, tanaw din sa negative, no? Pero kanang spirit of thankfulness, bunga sa experience sa Ginoo, magpasalamat na gina kanunay. Bisa kung sa mahitabo sa kinabuhi, para kang Job, bisa kung sa mahitabo sa kinabuhi, praise the Lord. Bisa kung sa nakaroon mahitabo, linog, unsa na, praise the Lord, no? Kanang overflow ra gyud sa thankfulness ba. Puno ka sa pagtuo, always ka naka-response nga dili critical, dili negative, dili mo retaliate, libakon ta, salamat, no, ana, himuan tagdawtan, salamat, praise the Lord. Mao na ang spirit nga nindot kaayo sa atong pagkinabuhi nga angay natong iampo this Christmas, a spirit of thankfulness.
nga naagid kanunay ang espiritu nga mapasalamaton sa Ginoo. Because that spirit no is always be a testimony to God. Naka spirit thankfulness, mahimo gyud kang testimonyo kanunay sa mga tao. A living testimony to the world sa imong experience sa Ginoo. Kay always man ka sa Ginoo gyud imong ginapasalamatan. Bisag sa mga kalisod, pasalamat sa Ginoo. Bisag sa mga kakulangon, pasalamat sa Ginoo. In blessings and in burdens, thankfulness. O nang the spirit of thankfulness, mao kining angay po nato iyampo no karong panahon na kay we are in the world nga puno sa negativity, complaining, retaliation diya sa internet, grabe mga ala binalusay mga words nya filled with worries, filled with anxieties. We have to pray the spirit of thankfulness. So mao kining pat nga mga butang ato gyud iyampo no nining Christmas, because this is the spirit of Christmas. You experience the spirit of joy, the spirit of peace, obedience, and thankfulness. O kini mupaingon gyud nga dili magstay lang kini nga spirit sa December. Grabe og mo continue gini nga mabungahon hangtod January, hangtod gayud sunod na pod nga Christmas. Ang mga shepherds ni uli na usab, di na sila pareha kaniadto. And that is a great blessing. Now once we celebrate Christmas in a right manner, meaning experiencing this spirit of peace, joy, obedience, and thankfulness, dako gikinig epekto sa atong pagkinabuhi sa sunod nga mga adlaw. Talay ko na Ginoo, mayong gabi kanatong tanan.